Mulching. Mulching. Excuse there. Magkuan sila maghawan ba der? Mulching. Mulching kita para ano. Ibisan diri malilimpyuhan niya. Medyo harana na dito. Ano pala ini? Pag ano na sampling tayo na eh. Pwede naman laka mo na lahat magkuhan. So basically natanan nga yung buhaton kay since wala man nato general cleaning. Bahala madam mo ito dito basta yung paligid ng bawat taniman natin malinis. So halimbawa yan ganito na kasi kalinis. So para mabilis kaya sabi ko nag-instruct ako na magdala ng ganito ng pala para pag magbutas tayo mabilisan yan. Ay Hala. sige lang kaya ano na to sir dumog na. Yung isa pala. Yung isa. Makabay. Mga pala. Kasi may na yan. May ano na? Lamat na yan. May dadi to. Makabayad ka good der. Bawas si bayarin. May landok. Dara adi man der may daman sira kuan. Sige, kakabit na lang yan sir. Ato yung ano Mar. Atong landok ika din agad. Ang landok. May daman sira barang ngayon. Ang landok. Sige. Pala na buhing. Ang landok. Ayan, dara yan. Siguro nga di anything ganito yan. Subsoil nga sin topsoil. So anything nga topsoil di na ibutang. Anything nga subsoil dito na pinakailarom di na. Sir kay mas more fertilized man. Pagbalik ta mauna ang topsoil. Okay. Diri niya susugaron dapat ini. Pwede gyapon sugar dito na sir. Sige. Ikato sa left anay dong or left ganyan kalalim pwede na yan. Isang pala. Left. Ganyan sir, kalalim. Tapos laliman lang konti. So medyo malalim siya ganito yan. Sige, kunan mo lang yan tama na yan. Ngayon, ang mangyayari, sampling natin, dalawa. Pero wala man tayong organic fertilizer, isa sampling lang natin. So ganito yung mangyayari. Bigyan mo ko ng isang ito. So, ito dahil fully condition na sir, huwag nyo to kalimutan nito, tanggalin to, bawat isa ha. So, kuha lang tayo ng blade, tatanggalin to. Hindi, dahil nag-transport man tayo, yung iba natanggal na, yung iba hindi pa. Ngayon, pagtanim nyo, kung hindi nyo na ito gagamitin, importante, intact ito, hindi ito masira. So, pwede nyo itong sirain, pwedeng hindi. Kung hindi nyo ito sisirain, so medyo matrabaho kasi gano'n. Sirain na lang sir, sirain na lang. At yan, tapos lang yan. Ngayon, pwede natin ito itanim. Halimbawa, ang pinaka-the best talaga sir, magbasal tayo ng organic. Sinasabi ko sa inyo. So bago to ilagay, organic muna. Halimbawa ha, maglagay tayo ng organic. Halimbawa lang, considering ito yung organic, so ilagay natin yan dyan. So mga ano yan, yung malaking sardinas, kung marami kayo, dalawa, bawat puno. Kung kaya tatlo. Ina-advise ko yan, wala sa kung ilang piraso, kung gaano kadami. Ang advice ko, depende sa supply. Example lang, dalawang takal ng malaking sardinas, lagayan. Dahil organic ang ilalagay natin, pwede nito diretso. Halimbawa, lalagay na yung organic, tanim na yan dyan. Tapos, takpan na yan. Ngayon, ibalik ko sa isa naman, halimbawa, ang itanim natin, yung ilagay natin naman is yung commercial, yung mga urea. Complete o triple 14, ano na lang naman,
2 kutsara. Saan ilalagay sir? So, ito, balik tayo. Okay, balik. Nabutas na. Mm. So, kung i-apply natin like urea o complete puputin, 2 kutsara. Dalawang kutsara. Bawat butas o bawat puno ng tanim. So, kutsara, maglagay tayo dyan. Pero, yung kanina, yung nauna kong demo, pwede na diretso dahil organic yon. Oo, oo. Pero, pag yung gamitin natin, yung mga commercial fertilizer, pagkatapos yung maglagay ng commercial fertilizer, dapat takpan natin ito. Dapat takpan ng 2 to 3 inches. So dapat kung magamitin ito mas malalim pa diyan. Kailangan. Mas malalim pa dyan. Oo, oo, tama. O mga basta 1 ruler talaga. Oo, para Malalim. tatakpan pa siya ng buhangin. Tapos bago Ito. Oo, mga 1 foot yung standard, sir. Tanong. 1 ruler, tsaka 1 sagot. foot. Oh. Tanong tsaka sagot. Pag nag-apply tayo ng commercial fertilizer, tapos bakit takpan muna natin ng lupa bago ilagay ito? Ang kasagutan nun, para hindi agad-agad mag-contact yung roots niya doon sa fertilizer natin na commercial. Dahil ang commercial fertilizer matagal matunaw, mainit. Pag diretso ito mag-contact, malamang mamamatay talaga ito. Nasusunog, sir. Kaya, yung sinasabi kong organic fertilizer, yung kain ng baboy, kanding, manok, baka, kailangan din yun, dry. Huwag yung basa, ha? Pero yung, halimbawa, yung tulad sa amin, mayroon na kami nakadecompose doon. Halimbawa nga, Ayun, yun, yung ulan ng ulan. Hindi siyempre basa. Wag. Kung meron kayong storage, takpan mo talaga na hindi sila mabasa. Mag-segregate, mag-umpisa. Dahil meron ng ganito, so para less tayo sa maintenance, less tayo sa gastos. Kung sakali o hindi natin ito malagyan ng mulching, ang magiging gastos na lang nito is yung paglinis about puno ring weeding. Mga sacrifices, give and take, around 1 year to 1.5 years. Ang goal lang natin, yung damo, tsaka ito na itanim natin, mas malaki ito dito sa damo. Pero ibang usapan na yun na mas malaki ang damo kaysa nito, mamamatay talaga ito. Ma-overpower man siya. So, ganting, ilagay natin na nakapag-abono na tayo. So, 2 na yung tinuro ko. Una, review tayo. Una, pag organic, lagay tayo ng mga ilang takal? 3. 2, 3 na malalaking sardinas. Pwede na diretso to. Yung pangalawang pamaraan, pag urea, lagay mo na 2 kutsara, tapos Tapos mga yung 2 takpan to ng 3 inches na kapal. Importante, matakpan yung nilagay natin bago to ilagay. Ngayon, ilagay natin. Ito yung actual natin ngayon. Dahil wala tayong urea o wala man lang tayong organic fertilizer, ito diretso natin to itanim. Yan. Ngayon, dahil wala tayong abono o dalang fertilizer, takpan natin to. Yan. So, i-make sure lang natin na matakpan ito at medyo umangat yung lupa. yung lupa dito. Dahil pag in kaso umulan, hindi magtatambay dito yung tubig. So medyo Pagangin ko na, hinahabukan. Hayon, habok ang term. So, ilagay natin, nakahabok ha. Tanong at kasagutan. Dahil wala tayong nilagay na abono, wala tayong nilagay na organic o yung commercial, yung urea complete. Tanong, pwede pa ba tayo mag-abono? Yes, pwede. Dahil nakatanim na, ang gagawin natin, dito na tayo ang tagilid. Pag organic siya, pwede nyo ilagay sa gilid. Libing pa rin. Pag tag-ulan. Pag mainit, halimbawa summer, diretso nyo na lang dito, top up. Pag organic ha, yung mga tayo ng baboy, kanding, baka. Pero pag nag-apply kayo ng urea,
tablespoon lang muna tayo. Yung maliit. 3 bawat puno. 3. So, mula dito, isang roller. So, dito yan. Magbutas kayo dito. Pwede yung gagawin nyo. Ganito. Para mabilisan. Isang tao lang, ganun lang. Pak. May dala siyang abono. Lagay dyan. Tapos, pag ano yan, diretso. Tapak. Tapak. 3 ha. 3 muna. 3. So, yung tinuro ko, 3 pamaraan ng pag-abono sa bagong tanim. Yung tinuro kong huli, iyon kung hindi tayo nakapag-abono. Halimbawa, ito, itanim muna lang, itanim lang natin, tapos magpahabol tayo ng abono. So, dito. So, 1 pulgada ha muna dyan. Dito. So, that is the reason na kailangan malinis to. Kasi, pag nag-apply tayo ng abono, syempre, yung kalaban natin, ito yung damo. Yung mga damo talaga sa paligid. So, 3 pamaraan, pwede. Or, yung commercial, pwede pa rin dyan. Ngayon, continue tayo. So, dito na tayo sa una. 8 meters tayo, 8 meters. So, saan na yung ano? Ito. 2 feet. So, ang gagawin natin, mula dito, this is 4. 4. So, doon yung isa. Para maging ano tayo. Doon yung isa. Diyan. Diyan ka. Tumbahin mo yan. Tapos meron din doon sa kabila. Yun na yung marking. Or Sticking. stick. May stick kami, may stick kami. Ah, may stick na, sir. Oo. Sige, tumbahin mo yan. Tapos linis ulit. Ganun. Same procedure. Doon ginawa natin. Tapos, para ma-sure natin na straight, yung ginawa natin, nag-adjustment tayo doon, mga higit siguro yung 3 meters. So, dito yan. Tama, yan ang huli. Yan ka mag-init. Yan yung pangalawa natin. Hanggang doon, sa huli. Tapos, pagdating natin doon sa dulo, kaya naman tayo dito. Gano'n pa rin. Pa rin ang dalawa kasi 4 man. Para maging 8. Tapos, diretso na naman. Ano na naman. Ganun. Pag ganun, 8. So, kaya ko sinabi 4 para yung dalawa may mag-ano. Tapos mayroong nakasunod para sa sticking. Para continue lang yung mag-ano. Pagkatapos ng magsukat, tulong na. Pwede nga gawin lang namin muna yung Oh, tama, sir. tapos para pag ano. Dire-diretso na pagtanim, madali na lang. So, ang gagawin na lang natin, Sir Jer, bawat puno, yun lang yung linisin natin. Oo. Kasi, ang magiging concern kasi natin, pag linisin natin to, una, manpower, pangalawa, gastos. Pero hindi natin sure. Baka pag linis natin dito, hindi pa tayo aabot dun sa pinakadulo, mahaba na naman to kasi ulan, init. Ay, sige, okay, Labi. Ang pinaka-importante, gagawin na lang natin talaga ay ma-make sure natin na malinis dito. So, pwede natin yun, ihabol yung sabi kong mulching. Kung bibili ka ng 100 meters, isang rolyo yun, mga something like 2,000 pesos. Pero, magastos sa umpisa, nakakalis ka naman sa management later on kasi hindi mo na kailangan ganito. Halimbawa, yung damo kasi dito, mamamatay. Balak ko nga gamitin sir yung sako ng ano mo yung sako ng Ultra Pack. Pwede rin. Kasi hahatiin ang siya. magiging ano ko kasi, ang magiging option ko niyan or remedy niyan. Halimbawa, mahal naman talaga yung mulching. Ngayon, likas sa ating mga Pinoy na farmer, maparaan, madiskarte. So yun yung ano natin. So sasabi mo na pwede ba yung ganon? Do hindi ko pa yung nakita. Pero may mga ano tayo, may mga substitute like for example yung cellophane ng basurahan. Oo. Yung kulay black. Oo, kulay black. Eh kung hatiin natin yun, magiging 2 puno ang maggamit doon. Lagyan lang yun doon, tapos takpan, itakip dyan. Pero yung bawat kanto nun, kailangan nakaipit o lagyan ng damo para
kung sakaling humangin ay intact pa rin siya. Importante lang hindi agad-agad tumubo to. Ito sila. Lando ka ba, mabari natin. Yan po, tanggalaan. So yan. So ganun ang gagawin natin hanggang dito, hanggang So, doon. pagdating doon, Tapos pagdating natin doon sa dulo, pa dito na tayo pa kanan. Ganun pa rin, dalawang tumba pa rin. Ay sabi ko kung mas maganda sana 8 meters ito. para isang ano na lang. Pero maano man der, mahabog ka duro ba? Taas ka duro. Hindi Inig- kasi Tumba. ang mangyayari kasi sa 8 meters nito, dalawang tao end to end. Yung isa maglagay agad ng stick. Ang gagawin lang ng dalawa, tigaan mo lang Tama-tama, tapos okay, lagay ng stick. May lubid naman, ang PC dito natin, 8 meters adto. Ay, maupay sir, oo. Adto, kuha. Sarado? O, sige. Dalawa. Tapos may tagasunod yung yung mga ito kawayan. Kahit medyo matagalan ng pag ano nito sir, at least may Makakapaglagay. sticking na Mm. yung yung maglilinis. Makakasunod na. Susundan na lang yung sticking. Pagkatapos nila magsukat-sukat ng para sa butas o pagtaniman natin, tulong-tulong na sila. Dapat makuha pa kita ng usahin eh. Kaya para nga din natin bago ma-3 na kita hindi nga 3 meters nga di. Tapos makadto para niya na linya. Kaya nga din niya 8 meters naman sir ano, papunta dito. 8 na sir. Mula dito, 8 meters na. same concept. Magtutumba ka na naman ng 8 meters. Oo. Yes. Oo, tama. Tutumba ka na naman. So mag-ano kitang para nga 8 meters pa rin. Pero, may may tanong. Halimbawa, pagtumba, halimbawa lang ha, pagtumba na to sa dalawa, magkataon na may ganito. Oo. So, iilag ka kunti. Hindi natin siya ididikit. Kasi ito, acidic din naman to. Mm. Yung, tawag nito, yung roots. Tapos, kahit, di ba, malilit yan, yung mga roots niya, sobrang dami, matibay pa rin yan. Matibay pa rin yan. Ngayon, ang mangyayari, good thing na may pigiri, organic talaga tayo, sir. Kung may mga katanungan ka, concern ka, tawag ka lang. Tuturo ko rin naman yung paggawa ng abono. Actually, may nabigay na ba tayo there? Yun, meron na tayo. Mag-forward ka na lang der sa composition. Pero, doon sa sabi mo na meron na kayong na-stock, tapos na ulanan. Ang tanong mo, pwede bang gamitin? Ang purpose talaga ng ating manure ay dry. So, hindi talaga siya pwede. Magpo-fungus man sir, Kasi magkaka-root man fungus, siya, oo, mag-plasmolize decomposition. man siya. So, gagawin natin sir, doon sa area na pag anuhan mo, lagyan mo, kung may tao ka, tambak mo doon yung manure ng mga baboy, i-mix mo ng molasses para iwas o hindi masyadong maamoy at walang masyadong langaw. Takpan mo lang ng trapal, pero kailangan meron talaga. tip para hayaan mo lang siya dyan na mag-decompose. Organic tayo. Ibig sabihin, yung ginawa namin na hinukay namin, tapos nilagay namin lahat doon yung tayo. Kasi kami, naghukay kami ng tapos nilagay namin doon. Ang mabuting gawin nun, ano na lang. Makeshift tayo para mura, trapal. Lagyan natin ng trapal sa pinakaatip niya. Oo. Tapos yung paligid, distansya lang ng siguro, lagay natin mga 1.5 meter, lagyan na lang ng kanal. Para po, kung sakaling umulan, Hindi papasok doon. hindi agad-agad doon sa butas. Magbabae pa siya doon. Mas maganda talaga kung nakaganyan, tapos nakasako lang yung ipot na ng... Pwede. Hayaan mo lang sila dun sa storage para mag-decompose pa rin naman yan siya. Or magda-dry up kasi by time going, magda-dry man siya sa init, sa importante hindi basa. So most likely, yung manure o yung tae ng baboy, magagamit natin yan mga 4 months to 6 months. Pero sa dami na yan, ang mas mabilis, mag-mix talaga tayo. Ano yung gamit mo ngayon? Yung
babuyan na walang amoy. Raisal saka. So merong Rizal, yun. Kung may Rizal, huwag mo na itapon yung Rizal. Gamitin mo na yun kasi magdi-decompose din yung Rizal. Antifungal na or fungus na rin yung Rizal. Tapos yung dumi ng baboy. Tapos kung para hindi mix, may makunan kayong ganito na lupa, garden soil, mag-mix lang kayo para yun yung magiging mabilis. Pero maganda pa rin naman na yung Rizal tsaka pure yung tayo ng baboy.